Kabanata 59 Ang Inamban at ang mga Kapakanan. Lihim na inihatid ng telegrapo ang balita sa Maynila, at nang makaraan ng 36 na oras ay tinukoy na ng mga dyaryo ang pangyayari, na binalot ng maraming hiwaga at bala, na dinagdagan, inayos at ginutay ng taga-suri. Samantala, ang mga balitang dala ng ibang tao, balitang galing sa mga kumbento, ay siyang unang kumalat ng palihim, na ikinatakot ng bawat nakaalam. Ang pangyayari na nag-iba ng kahulugan sa pagkakadawit-dawit ay agad pinaniwalaan o hindi, depende sa gusto at udyok ng kalooban ng bawat isa. Kahit ang katahimikang bayan ay hindi nagagambala, sa wari, ang kapayapaan ng mga tahanan ay nahahalo, na gaya ng isang tangke. Samantalang ang ibabaw ay walang kagalaw-galaw at payapa. Sa ilalim ay gumagapang, lumalangoy, at naghahabulan ang mga piping isda. Ang mga krus, mga konsiderasyon, mga galon, mga katungkulan, kasikatan, kapangyarihan, kahalagahan, kataasan, at iba pa, ay naglipana, na parang mga paru-paro, sa isang liparan na pawang perang ginto, sang-ayon sa paningin ng isang bahagi ng mamamayan. Sa isang bahagi ay isang madilim na ulap ang pumaitaas, na sa pabuhing kulay ay namumukod na mistulang maitim na anino. Ang mga bakal na kulungan, mga tanikala, at siguro pa'y pati ang nakapangingilabot na bibitayan, parang nangihilingan na ulinagan ang mga pag-iimbestiga, mga hatol, ang mga sigaw na anak ng pahirap. Ang Marianas at Bagong Bayan ay nakikitang balot ng isang uring marumit madugong talukbong. Ang mga isda'y gulong-gulo, sa dili-dili. Pag-iisip ng mabuti ng mga taga-Maynila ay inilalarawan ng kapalaran ang pangyayari, ng kaayos ng ilang pamaypay na galing sungsong. Ang isang mukha ay may bahid na itim at ang isa naman ay puro burda, matingkad na kulay at mga ibon at bulaklak. Sa mga bahay-pari ang naghahari ang mas malaking kaguluhan. Nagsisingkaw ang mga sasakyan, ang mga probinsyal, binibisita ang isa't isa't palihim na nag-uusap. Nagsiharap sila sa mga palasyo para ihandog ang kanilang tulong sa nanganganib na pamahalaan. Muling nabanggit ang kometa, mga parunggit, mga sundot at iba pa. Isang tedum, sabi ng isang prayle sa isang bahay-pari. Ngayoy walang magkukulang na isang koro. Hindi mumunting awa ng Diyos ang pagpapakita ngayon. Sa kapanahunan pa namang ito'y napakasama, na kung gaano ang kahalagahan natin. Sa nangyaring ito'y nakakagat marahil ng labis si Generalillo Malaguero. Ang sagot ng isa, ano kaya ang nangyari sa kanya kung wala ang mga korupsyon? At pati mairaos na mas maganda ang kapistahan ay ipagbilin sa uldog, mangmang na tagalutot, sa prokurado na Guademus, kainan sa loob ng 3 araw. Amen, amen, mabuhay si Salvi, mabuhay. Sa isa pang bahay-pari ay iba naman ang usapan. Nakita na ninyo, iya'y isang nag-aaral sa Jesuita. Sa Ateneo lumalabas ang pilibustero, ang sabi ng isang prayle, at ang mga kalaban ng pananampalataya. Sinasabi ko na, ang mga Hewestiwa ay nagpapasama sa bayan, sumisira sa kabataan, pero pinababayaan sila sapagkat gumagawa ng ilang guhit kapag lumilindol, at batid ng Diyos kung paano ang pagkakayari. At tututulan niyo sila, kapag ang lahat ng bagay ay yumayanig at tumuuga ay sino na ang magkakaguhit. Wala si Padre Secchi, at nginitian ng pakutya, palait, at mga unos, at mga bagyo. Ang tanong ng paalipusta ng isa, hindi ba iya'y gawa ng Diyos? Kahit sinong mangingisda ay nakakaalam niyan.
Kapag ang namamahala ang isang hangmang, sabihin mo sa akin kung ano ang lagay ng ulo mo at tuturuan ko sa iyo kung ano ang iyong paa. Pero tingnan niyo kung di nagkakatulungan ang mga magkakaibigan. Halos hinihingi ng mga dyaryo na bigyan ng mga isang mitra saklob sa ulo na gamit ng obispo si Padre Salvi, at magkakaroon ng makukuha. Sa akala mo? Bakit hindi? Ngayoy ibinigay na iyon ng walang dahilan. May alam din akong isang bibigyan. Sumulat ng isang akdang walang puno't dulo. Ipinakilalang ang mga Indio ay walang ibang kaya kundi ang maging manggagawa lang. Psh, mga sinaunang katuwiran. Siya nga, ang ganyang karaming pagkontra sa tama, nakakasira sa pananampalataya, ang bulalas ng isa. Kung ang mga mitra lamang ang mga mata at makikita nila kung sa ibabaw ng ulo ko. Kung ang mga mitra sana'y gawa sa kalikasan, ang dugtong na pahumal ng isa. Natura aburet vacuum. Kaya nga sila kinakapitan, nakakaakit sa kanila ang walang laman. Ang sagot pa ng isa. Ito at iba pang mga bagay ang pinag-uusapan sa mga bahay-pari. At hindi na namin ikwento sa mga mambabasa ang iba pang palapalagay na may halong politika, metapisika o maaanghang na paksa. Ilipat natin ang mambabasa sa bahay ng isang mamamayang walang katungkulan at sa dahilang kakaunti ang kilala natin sa Maynila, ay puntahan na natin ang bahay ni Kapitan Tinong, ang taong bukas ang kalooban na nakita nating mapilit na pag-aanyaya kay Ibarra minsan para paunlakan ang dalawin ito. Sa mainam at maluwag na salon sa kanyang bahay sa Tondo ay nakaupo si Kapitang Tinong sa isang silyon at malungkot na hinahaplos-haplos ang kanyang noo at batok. Samantalang ang kanyang asawa na si Kapitana Tinchang ay umiiyak na pinagngangaralan niya sa harap ng dalawang anak na babae na makinig ng walang kibo, gulilat at mangyak-ngyak sa isang sulok. Ay Birhen sa Antipolo, ang sigaw ng babae. Ay Birhen del Rosario at del Yacoria. Ay, Nuestra Señora de Novaliches. Nanay, ang hadlang ng pinakabata sa mga anak. Sinasabi ko na sa inyo, ang patuloy ng babae na mapagsisi. Sinabi ko na sa iyo, ay Birhen del Carmen, ay wala ka namang sinasabi sa aking anuman. Ang naipangahas ng isang Kapitang Tinong na napapaluha. Bagkus pa nga ang sabi mo sa akin, mabuti ang nagpunta ako sa bahay ni Kapitan Tiago at pakikipagkaibigan dito, sapagkat mayaman, at sabi mo sa akin. Anong sinabi ko sa iyo? Hindi ko sinabi sa iyo iyan. Wala akong sinabi sa iyo. Ay kung nakinig ka sa akin. Ako ngayon ang sinisisi mo. Ang sabing masama ang loob na tinampal ang paglalabahan, sandalan, ng silyon. Hindi ba ang sabi mo'y mabuti nga ginawa ko siyang anyayahan kumain dito sa atin sa dahilan ng mayaman? At ang sabi mo pa'y hindi tayo nararapat na makipagkaibigan sa hindi mayaman? Aba, totoo nga sinabi ko sa iyong ganon sapagkat walang ibang paraan, wala akang ginagawa kundi purihin siya. Don Ibarra dito, Don Ibarra doon, Don Ibarra saan man pumaroon. Aba, pero hindi ko inamuki sanabi sa iyo na makipagkita sa kanya, na siya'y kiusapin at piging na iyon. Alam ko bang pupunta siya roon? Dapat mo sanang alam mo. Papaano sa hindi ko naman kakilala? Kinilala mo sana muna. Pero Tinchang, sa noon ko lamang nakita at noon ko lamang narinig na siya'y nabinggit. Dapat mo sanang makita muna at narinig sa ano't lalaki ka, nagsasalwal at bumabasa ng El Diario de Manila. Ang sagot ng walang kamaling-maliw ng asawa, sabay sa isang pandidilat. Si Kapitang Tinong ay walang mahanap na dapat na sagot. Si Kapitana Tinchang na hindi nasiyahan sa gayong tagumpay
ay lumapit sa asawa at nakasuntok ng dalawang kamay na nagsabing, "Kaya ba ako naghanap ng habang panahon at nag-impok kung hindi ka ba naman ulol, ay para lang ipagganyaya. Sayangin mo ang lahat ng aking pinagpaguran," ang sigaw ng lalaki. "Ngayo'y huhulihin ka para ipatapon, kukunin sa amin ng lahat ng ating pag-aari, gaya ng ginawa ng asawa ni o kung ako lamang ang lalaki, kung ako'y lalaki." At nang makitang ang asawa'y tumango na lamang ay nag-iiyak na naman, pero inulit-ulit lang, "Kung ako'y lalaki, kung ako'y lalaki." At kung naging lalaki ka, ang tanong ng asawa nang naiinis na, "Ano ang gagawin mo?" "Ano, ngayoy di haharap ako sa Kapitan Heneral para sabihin ang nalalaban ako sa mga nag-aalsa ngayon din. Hindi mo ba nababasa ang El Diario? Basahin mo, ang Lilong inaalagaang kataksilan ay nagsugpo kaagad ng buong lakas at bagsik, at di matatagal ang mga lumaban sa tinubuang bayan at ang kanilang mga kasabwat ay mapapailalim sa bigat at tigas ng mga batas. Nakita mo, wala nang paghihimagsik, walang kailangan, dapat ka ring humarap, gaya ng ginawa ng iba noong 872 at sila'y nakaligtas. Siya nga gaanon din naman ang ginawa ni Padre Burgos. Pero hindi natapos ang sinasabi, sapagkat tinakbo siya ng babae at tinakpan ang kanyang bibig. "Hale, sabihin mo ang salitang iyan at nang bukas na bukas din ay mabitay ka sa bagong bayan. Hindi mo ba alam na sapat na ang banggitin ang pangalang iyan para mahatulan ng walang litis-litis? Hale, sabihin mo." Kahit na gusto siyang sunduin ni Kapitan Tinong, ay hindi naman pwede. Sa tulong ng dalawang kamay ay tutop ng babae ang kanyang bibig at iniipit ang kanyang ulo sa sandalan ng silyon, at marahil ay namatay sa pagkainis kung hindi nagamitan ng isang bagong dating. Ito'y ang pinsang si Ginoong Primitibo, na kabisadong buong-buo ang amat. Isang lalaking may 40 taon, makisig ang pananamit, malaki ang tiyan at ang may kaunting katabaan. Video, ang bulalas nang pumasok. "Ano ang nangyari, kuware?" "Ay, pinsan," ang sabi ng babae na tinakbo siyang umiiyak. "Ipinatawag kita sapagkat hindi ko na malaman kung ano ang mangyayari sa amin. Ano ba ang maipapayo mo sa amin? Magsalita ka, ikaw na ang nag-aral ng Latin at marunong kang mga tuwiran." "Una munay quid quatritis, nihil est intellectu, quod prius non fuerit in sensu, nihil volitum quin praecognitum." At umupo ng buong tiwasay. Parang ang mga salitang Latin ay may bisang pampatahimik, kaya't ang mag-asawa'y tumigil sa pag-iyak at nagsilapit na hinihintay na lumabas sa kanyang bibig ang sasabihing payo. Tulad ng ginagawa noon panahon ng mga Griyego sa mga mapagkailangang mapag-aruga, salita ng mga orakulo na magliligtas sa kanila sa mga pananalaki ng mga Persian. Bakit kaya nagsisiiyak? Ubinam gentium sumus. Alam mo ba na ang balita tungkol sa paghihimagsik, Alzamentum ibare ab Alfreseo, quartae civilis destructum, et nun, at ano, may utang ba sa inyo si Ginoong Crisostomo? Wala, pero dapat mong malaman na siya'y inimbitahang mananghali, si Tinong. Binati ng makita sa malaking tulay. Sa gitna ng maliwanag na araw, sasabihing kaibigan niya si Ginoong Crisostomo? Kaibigan? Ang bulalas ng naglalatin na napatayo. "Amis amicus Plato sermagis annica veritas."
Sabihin mo kung sino ang iyong kasama at tuturuan ko kung sino ka. Malum est negocium est timendum rerum istarum horrendicium resultatum. Si Kapitan Tinong ay namutla ng katakot-takot nang marinig ang gayong karaming salita. Nagtapos sa ang tunog na ito'y nagbababala ng masama. Ang asawa'y nadaop kamay at nagsabing, "Pinsan, huwag kang maglalatin ngayon. Alam mong kami hindi pa pilosopong kagaya mo. Kausapin mo kami sa wikang Tagalog o Kastila, pero pagpayuhan mo kami. Sayang at hindi kayo marunong ng Latin, pinsan. Ang bagay na katotohanan sa wikang Latin ay lisya, wala. Sa Tagalog, gaya ng halimbawa noong kontra, principia, negatem, fistibus, es arrigidem. Sa Latin ay isa itong katotohanang kasinlaki ng barko ni Noe. Minsang isinagawa ko sa Tagalog ay ako ay nabatukan, kaya't sayang na kayo'y hindi marunong ng Latin. Ang lahat ng bagay ay maayos sa wikang Latin. Marunong din naman kaming oremus, parsemonius at agnus dei Catullus, pero kung gagamitin namin sa ngayon ay hindi tayo magkakaintindihan. Bigyan mo ng isang gagamiting katuwiran si Tinong para hindi mabitay. Masama ang ginawa mo, masamang-masama, sa pakikipagkilala sa binatang iyan, ang sabi ng mapaglatin. Ang mga mabubuti na paparusahan ng dahil sa masama. Halos gusto ko nang ipayo sa inyong gumawa ng testamento. Vei illis, ube es fimus ibi est in ignis, sinili guedel, atiko Ibarra, ahot takor egyo, ahoracaberis, at pinailing-iling ang ulo ng masama ang loob. Ano ang nangyari sa inyo sa Ternino? Ang takot na sigaw ni Kapitano Tinchang. Ay Diyos ko, namatay. Tumawag ka ng manggagamot, Tinong, oy. Sumali ang dalawang anak na babae at nag-iyakan silang tatlo. Hinimatay lang, pinsan, nawalan lamang ng diwa. Sa ganang akin ay mainam pa nga sana pero sa kasamaang palad ay hinimatay lang. Non tenimo mortem in carte, sed super espaldomen. Bagumbayanis, kumuha kayo ng tubig. Huwag kang mamamatay, ang sigaw ng babae. Huwag kang mamamatay sapagkat pupuntahan ka rito para hulihin. Ay kung mamamatay ka ngayon at pumunta rito ang mga sundalo. Ay, winisikan ng pinsan sa mukha at natauhan ang kaawa-awang tao. Siya, huwag na kayong magsiiyak. Inveni remedium. Natagpuan ko ang gamot. Dalhin natin sa kanyang higaan. Lakasan niyo ang inyong loob. Naririto akong kasama niyo. Nataglay ang lahat ng karunungan ng mga sinaunang tao. Tumawag ng isang doktor ngayon din. Pinsan, pumunta ka sa Kapitan General at dalhan mo ng isang regalo. Isang regalong ginto, ang bracelet. Isang singsing. Sabihin mong pamasko. Isara ninyo ang bintana, ang mga pinto at lahat ng magtanong ay sagutin niyong ang aking pinsan ay malubha. Samantala'y sunugin niyo ang lahat ng sukat, mga papel para walang matagpuan anuman. Gaya ng ginawa ni Ginoong Crisostomo. Scripti testat quod medicamenta non sanat, ferrum sanat quod ferrum non sanat, ignis sanat. Oo nga, narito pinsan, sunugin mong lahat, ang sabi ni Kapitana Tinchang. Narito ang mga susi, narito ang mga sulat ni Kapitan Tiago, sunugin mo, huwag kang mag-iwan ng isa mang dyaryong galing sa Europa, sapagkat mga delikado. Narito ang death times na itinago ko para pagbalutan ng sabon at damit. Narito ang mga libro. Pumunta ka sa Kapitan General, pinsan, ang sabi ni Ganoong Primitivo. Bayaan mo akong mag-isa, in extremis extrema.
Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan ng isang direktor Romano at makikita mong ililigtas ko ang itong si Pinsan. At sinimulan ang utos dito at utos doon. Hinalungkat ang mga lalagyan na nagpunit ng mga papel, libro at sulat. At iba pa, hindi na laon at isang siga ang naglalagablab sa kusina. Pinalakol ang mga lumang baril, itinapon sa kumon banyo ang mga pinakalawang na revolver. Ang babaeng katulong ay nagtatakang magtago ng isang bumbong tubo ng revolver para gawing hip-hip. Sakalan ay nasigawan ng "Conservare etiam asperasti perfuda" sa apoy at ipinatuloy ang kanyang pagsunog. Nakita ng isang matandang libro na ang takip ay cotton leather at binasa ang pamagat. Revoluciones de los Globos Celestes por Copernico. Maledicti in ignem calamis. Ang bulalas niyang sabay sa paghagis ng siga. Revolusyon at Copernicano. Patunog-tunog na pagkakasala kung hindi ko agad nagpunta rito. La Libertad en Filipinas, tatata. Anong klaseng libro? Sa apoy kayo. At sinunog ang mga librong wala namang laman, na sinulat ng mga mangangahatang walang gaanong alam, pati ang libro na Kapitang Juan Kathang napakababa ay di nakaligtas. Ang pinsang si Primitivo ay may katuwiran. Ang mabubuti ay napaparusahan ng dahil sa masama. Makaraan ng 4 o 5 oras sa isang pagtitipon sa loob ng Maynila ay pinag-uusapan ang mga nangyari. Maraming matatandang babae ang dalagsot, dalagang malaki na sa edad sa mga nagtitipon, mga asawa o anak ng empleyado. Ang mga suot ay bata, nagpapaypay at naghihikab. Sa mga lalaki na gaya rin naman ng mga babae na makikilala sa kanilang hitsura, ang laman ng kanilang utak at estado sa buhay. Isa rin ito ay matanda, maliit at pingkok, baluktot ang kamay na iginagalang ng iba at tahimik na ipinapakita na wala siyang pakialam. Noong araw ay talaga namang inis na inis ako sa mga prayle at gwardiya sibil dahil sa pagkawalang pinag-aralan, ang sabi ng isang matandang babae. Pero ngayon nakita ko na ang kanilang kabutihan at mga paglilingkod ay halos naiisip ko ang pakasal sa kanino man sa kanila. Ako'y nagmamahal sa tinubuang bayan. Ako man ang dugtong ng isang payat. Sayang at hindi ang pinalitang gobernador ang naririto ngayon. Kung iyon ay iiwang kalsinlinis ng patena ang lupaing ito at mauubos ang lahi ng mga filibusteryo. Hindi ba ang sabi ng marami pag ang mga pulo ang walang tao, bakit hindi ipatapon doon ang mga mayayabang na Indiang iyan? Kung ako ang kapitan general, mga ale, ang sabi ng isang pingkok, baluktot ang kamay. Alam ng kapitan general ang kanyang tungkulin at ayon sa narinig ko'y galit na galit sapagkat ng ibarang iyan ang binigyan niya ng maraming bagay. Binigyan ng maraming bagay ang paulit ng payat na muling nagpaypay. Tingnan ninyo ang kawalang utang na loob ng mga Indio. Mapapakasamahan ba sila ng mga parang tao? At alam ninyo kung kanino ko narinig ang tanong ng isang militar. Ano? Ano iyon? Ano ang mga sabi? Mga taong mapaniniwalaan. Ang sabi ng militar sa gitna ng malaking katahimikan ay nagpapatibay na lahat ng malalaking alingaw tungkol sa pagpapatayo ng isang eskwelahan ay may sabi-sabi lang pala. Jesus, nakita ninyo? Ang bulalas ng babae na naniniwala sa kwento. Ang eskwelahan ay isang dahilan lang pala
Ang talagang gustong ipatayo ay muog na kanilang mapagkakanlungan at nang dooy mainam na makalalaban kapag nilusob namin. Jesus, anong kataksilan! Walang makakaisip ng ganiyang kasamaan kundi isang Indio lang, ang bulalas ng mataba. Kung ako ang Kapitan Heneral ay magkakaalaman, makikita nila. Ako man ang bulalas na payat na hinarap ang Pinkok. Huhulihin ko ang lahat ng abogadilyo, klerigelyo, negosyante at wala nang imbestiga. Ipapatapon ko o palalakaring baho partida de registro. Dapat putputin, bunutin, pati na ang ugat ng kasamaan. Sinasabing ang filibusterilyong iyan ay anak ng Kastila, ang sabi ng Pinkok na walang tinutukoy na sino man. Siya, ang walang pangingiming bulalas ng matanda. Kahit kailanman ay ang mga Kriyolo ang panggagalingan niyan. Walang Indyong may mawang sa paghihimagsik, mag-alaga ka ng uwak. Alam ninyo ang narinig ko? Ang tanong ng isang Kriyola. Na sa ganon, pinutol ang usapan. Ang asawa ni Kapitan Tinong, naaalala ninyo ba siya? Yung may-ari ng bahay na pinagsayawan at kinainan natin noong pasta sa Tondo. Yung may 2 anak na babae? Ano? Ang babae nagdala ngayong hapon sa Kapitan Heneral ng isang singsing na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Napalingon ang Pinkok. Siya nga ba? At sa bakit? Ang tanong ng kumikislap ang mata. Ang sabi ng asawa ay pamasko raw. 1 buwan pa bago magpasko. Umiiwas sigurong maparusahan, ang sabi ng mataba. Kaya't nagkukubli na ang dugtong ng payat. Iyan ang tinatawag na sumpang dakip. Iyan ang naiisip ko, nasaling ang mga ugat. Kailangang imbestigahan mabuti ang mga bagay na iyan. Nag-iisip na sabi ng Pinkok. Natatakot akong baka kung ano man ang nakatago riyan. Nakatago, iyan nga sana ang sasabihin ko, ang ulit ng payat. Ako man, ang sabi ng isa sa nakiagaw sa usapan. Ang asawa ni Kapitang Tinong ay napakaramot. Hindi pa kami pinadadalhan niya ng kahit anong regalo. Ganoong nakapunta na kami sa kanilang bahay. Kaya kapag ang isang maramot at makamkam ay nagbibigay ng regalo ng libuhing piso ay... Pero totoo ba yan? Ang tanong ng Pinkok. Totoong totoo, sinabi sa aking pinsan ng kanyang nobyo, nakagawad ng Heneral, at tinakala kong iyon ang singsing na suot ng panganay na anak noong pista. Lagi iyong puno ng brilyante. Walang pinagkaiba sa isang kumikilos na eskaparate ng hiyas. Paraan din naman iyon tulad ng iba sa pang-aakit. Iyan ang ginagawa niya bilang kapalit ng pagbili ng isang kopyahan ng damit o pagbabayad sa isang tindahan. Nagdahilan ang Pinkok at iniwan ang pangkat. At makaraan ang 2 oras ng lahat ng tao ay nakatulog na. Ang ilang naninirahan sa Tondo ay tumatanggap ng mga paanyaya sa pamamagitan ng sundalo. Hindi mapayagan ang kapangyarihan na ang ilang taong may mabuting kabuhayan at may ari-arian ay mga katulog sa kanilang mga bahay na walang bantay at mainit. Sa Fuerza Santiago at iba pang bahay ng pamahalaan ay mas mapayapa at nagpapalakas ng katawan ang pagtulong. Sa mga taong nagtamo ng ganong kamalasan ay kabilang ang kawawang si Kapitang Timong.